Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-286 na kabanata. Ang inilatag na paghamon sa gyera. Sa palagay ko ay naiintindihan natin ang tungkol sa pinag-uusapan ngayong araw, wika ni Chris, na nakatingin kay Jessup. Pero liliwanagin ko pa rin ito ngayon. Si Chris ay binuksan ang usapin. Kung gusto namin kontrolin ang Baltimore underworld, tinatanggap namin ang gyera laban sa Clifton family. Sa palagay namin ang oras ay dumating na upang pagdesisyonan ang bagay na ito. Mahinang tumawa si Jessup at nagtanong, sa palagay mo ang inyong pamilya ay may lakas upang talunin ang Clifton? Si Chris ay bahagyang nagkibit-balikat at sinabi, "Siyempre, kahit hindi kami manalo, hindi namin papalampasin ang pagkakataon na makipaglaban. Kung iniisip mo na ang Stedman family ay hindi sapat na kalaban, ay okay lang. Mayroon kaming tutuong laban, at pagkatapos ay malalaman nating lahat kung saan tayo nakatayo." Ang determinadong ikinikilos ni Chris ay nakapagpabigla kay Jessup, at ito ay bahagyang nawalan ng kumpiyansa. "Mr. Stedman, tumigil ka na sa pagsasalita ng mga walang kwenta, let's talk about business," wika ni Rufus. Wala na siyang nakikitang dahilan upang maging magalang dito. "So, anong klaseng laban ang gusto mo sa pagitan ng ating pamilya?" Hindi pinansin ni Chris ang panunuya ni Rufus. Naroon siya upang makipagnegosyo. "Ang papa mo ay naisip na ito, tama ba? Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi." Alam ni Jessup na ipinadala ni Art ang kanyang anak upang mamili kung anong klaseng laban ang ibibigay ng walang pag-iingat. Tumingin si Chris kay Jessup na may respeto, nang mapagtanto niya na nahulaan nito ang plano ng kanyang papa. Si Jessup ay isang tao na may mahabang karanasan at kalutasan. Sinabi nito, "Mayroon kaming 3 posibilidad na imumungkahi. Ibibigay ko ang mga idea, at pagkatapos ay pwede kang pumili. Ang unang posibilidad ay, maglalaban ang 2 pamilya ng pisikal, hanggang sumuko ang isa o kung lahat ay mamamatay." Inisip na rin ito ni Jessup pero ito ay kanyang inalis. Bilang 2 makapangyarihang pamilya sa Baltimore sa underground world, siguradong walang tatanggap ng pagkatalo. Maraming tao ang mamamatay. Malaki ang mawawala. Dagdag pa ang balita, maski ang kanilang pamilya ay hindi ito mababayaran upang itago. Kung ang balita sa labanan ng underworld ay lalabas, ang reputasyon ng 2 pamilya ay masisira. At ang mga negosyo ay mawawasak. Kahit sino ang manalo sa 2 pamilya, ay mapipinsala. Ang 2 pamilya ay magdurusa. Ano pa, tanong ni Jessup. Marami na siyang karanasan bilang isang leader, upang marinig lang ang unang opsyon. Ang pangalawa ay pagdedesisyon sa isang laban. Bawat pamilya ay pipili ng isa na magre-represent sa kanilang pamilya. At ang 2 ito ay maglalaban sa underground ring hanggang sa mamatay, wika ni Chris. Si Jessup ay pamilyar sa ganitong opsyon. Ang pagkapanalo o talo ng representable ay magsisilbi na panalo o talo ng pamilya. Ang paraan ay kadalasan na ginagamit upang maayos ang malaking labanan at malaman ang boundary ng mga gang. Nahulaan na ni Jessup na imumungkahi ito ng Stedman family ang ganitong kondisyon. Kaya inimbitahan niya si Alex upang i-represent ang kanilang pamilya. "May pangatlo ka pa ba?" tanong niya. Wala siyang naiisip na pangatlong option, kaya curious siyang marinig kung ano ang isa-suggest ng Stedman family. "Siyempre meron kami. At sa palagay ko ay ito ang best option para sa Clifton family," wika ni Chris. Si Jessup ay curious na tumingin dito, at hinihintay na magpatuloy. Ang pangatlo ay, tumingin si Chris kay Jessup, at nagsalita. "Ang Clifton family ay tatanggapin ang pagkatalo ngayon, at ipahayag ang panalo ng Stedman family." Bilang boss ng Baltimore underworld, si Jessup ay galit na galit, at nagsimulang gumubo ng marahas. Si Chris ay sinasadyang galitin ito. "Papa, okay ka lang ba?" Si Rufus ay lumapit sa kanyang papa at sinuri. "Chris, isa kang basura, umalis ka dito." Sinigawan ni Rufus si Chris. Malubha itong nainsulto ni Chris, at nagpakita ng hindi paggalang. Sumagot si Chris, "Kalma. Iniisip lang namin ang makabubuti sa inyong pamilya. Kung ang Clifton family ay susuko sa underground world, ang Stedman family ay babayaran kayo ng $5 million.
Hindi lang pagtanggap ng pera ang makukuha ng inyong pamilya. Pati na ang inyong reputasyon ay mananatiling hindi masasaktan. Makakasiguro kayo na ito ay patas na pakikitungo. Nagtanong si Jesser. Talaga bang naniniwala ka na ang inyong pamilya ay matatalo sa laban ang Clifton family? Mayabang na sumagot si Chris. Hindi, syempre hindi. Pero masasabi ko na ito ay posible. May 90% chance na matatalo ang Clifton family. Papaalalahanan ko kayo. Ang Blood Brothers Gang sa Baltimore ay malawak at makapangyarihan, at susuportahan nila ang aming pamilya. Sigurado ako na narinig mo na ang tungkol sa kanila. Naisip ni Jessup na siya ay tama. Ang pamilya nito ay nakuha na ang suporta ng Blood Brothers Gang. Sinabi nito, alam ko. Ang Blood Brothers ay malaking gang, at marami silang skilled fighter. Kahit nakuha nyo na ang suporta nila, huwag kang umasa na ang pamilya nyo ay mananalo. So hindi pa rin kayo susuko. Gusto nyo pa rin lumaban sa aming pamilya. Syempre sagot ni Jessup. Magaling wika ni Chris at tumayo. Sa loob ng 3 araw magkita tayo sa ring ng underground. Hihintayin namin kayo dala ang inyong fighter. Umaasa kami dito paalam. Hanggang sa susunod. Tumalikod si Chris at umalis. Papa okay ka lang? Tanong ni Rufus habang nakatingin sa balisang mukha ng kanyang papa. Siya ay nag-aalala rin. Okay lang ako sagot ni Jessup. Pakiusap kuhain muna si Mr. Ambrose. Sige, sagot ni Rufus. Binuksan nito ang pinto sa study room at sinabi kay Alex na lumabas na. Tumingin si Jessup kay Alex at sinabi, Mr. Ambrose, narinig mo na sumang-ayon kami sa Stedman family, umaasa ako, na hindi ko na ito uulitin. Gusto kong lumaban ka para sa Clifton family. Ano sa palagay mo? Una, sabihin niyo sa akin kung sino ang Blood Brothers Gang. Matatalo ba natin sila? At ano ang mangyayari kapag natalo tayo? Tanong ni Alex. Alam niya na gusto ni Jessup ang kanyang katapatan. Pero may pag-aalangan siya sa kanyang isipan. Ang Blood Brothers ay malaking gang sa Baltimore. Marami silang magagaling na fighter at martial arts expert, katulad ng mga professional fighter. Sila ay malaking gang, at napakahirap na matalo sila. Sa pakikinig na pagsusuri ni Jessup sa sitwasyon, ito ay malungkot. Ang laban ay matatapos sa kamatayan, o ang isang kalaban ay susuko, at tatanggapin ang kanyang pagkatalo, paliwanag nito. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Alex na, Mr. Clifton. Pangako lalaban ako para sa inyo. Sigurado ka. Kung ayaw mo ay naiintindihan ko. At hindi kita pipilitin, wika ni Jessup. Ayaw ni Alex makipaglaban, pero ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon. Lalaban ako dahil kay Debbie. Alam ko na kapag may nangyari na kahit ano sa kanyang pamilya, si Debbie ay madadamay at masisira. Nangako ako sa kanya na hindi ko siya hahayaan na maging malungkot o matakot muli. Kaya kailangan kong tulungan ang kanyang pamilya. Isa pa, nararamdaman ko na parang parte na ako ng pamilya Clifton. Sa pakikinig ng taos puso na salita ni Alex, naramdaman nito na ang kanyang apo ay nakatagpo ng mabuting tao, sa pamamagitan ng kanyang sarili. Mabuti, marahan na sagot nito. Ngayon ay opisyal ka ng miyembro ng pamilya. Tatawagin kitang Alex. Ngayon ay kumuha ka, at kumain. At pagkatapos ay pag-uusapan natin kung paano tatalunin ang Stedman family. Tumango si Alex. Speaking of family, naisip niya kung paano siya itinakwil ng kanyang pamilya, at kung paano niya ito namimiss. Ito ay medyo nakapagpalungkot sa kanya. Sinabi ni Jessup, Alex, sa loob ng 2 araw, kukuha kami ng impormasyon sa fighter sa abot ng aming makakaya. Sa araw ng laban, naroon kami upang suportahan ka, maliban kay Debbie. Ayaw kong malaman niya ang kahit ano tungkol dito. Naiintindihan ko, tango ni Alex. Nakapagdesisyon na rin siya na huwag sabihin kay Debbie ang kahit ano tungkol sa laban. Kapag nalaman ito na ang buhay niya ay nasa panganib, sobrang mag-aalala ito. At ayaw niya na magkaroon ito ng kahit anong pagkabahala. Kapag namatay siya sa ring, nai-imagine niya kung gaano maghihirap si Debbie. Kailangan niyang siguraduhin na hindi ito mangyayari. Si Chris ay nakaupo sa kanyang Mercedes-Benz at may pakiramdam na relax. Siya ay natutuwa sa mga kinahinatnan ng nangyari sa pagitan nila ni Jessup. Bumalik siya sa villa ng kanyang papa.
Binuksan ang pinto, at lumakad papasok sa loob. Si Art ay nakaupo sa sofa at nagsisigarilyo. Siya ay nag-alala sa pakikipagnegosasyon ni Chris sa Clifton family. Nararamdaman niya na ang araw ng pagkuha sa Baltimore Underworld ay nalalapit na. Habang ini-imagine ang napag-usapan nila ng kanyang anak, hindi niya mapigilan ang maging excited. Si Chris ay nakarating sa kanyang papa, at sinabi ng natutuwa. Papa, ang negosasyon ay naging maayos. Katulad ng hula mo, si Jessup ay pumayag sa one-on-one fight. Magaling wika ni Art. Ang lahat ay nasa control ko. Kahit sino pa sa pamilya Clifton ang piliin nila, tatalunan natin sila. Sa palagay ko ay ipapadala nila ang kanilang pinakamagaling na mandirigma, na si Paul Novak. Mayroon ba sa Blood Brothers gang ang makakatalo sa kanya? Tanong ni Chris. Kalmadong sumagot si Art. Huwag kang mag-alala. Dahil nangako si Tyson Slade na tutulungan tayo na makuha ang Baltimore Underground World. Malamang na ipapadala niya sa atin ang pinakamagaling niyang mandirigma. Kung hindi, ay hindi rin natin tutulungan ang kanilang gang na lumaki sa East Coast. Umupo ito sa sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag kay Tyson Slade. Sumagot si Tyson, "Hello Mr. Stedman. Paano ako makakatulong?" Ang boses nito ay matikas na may tunog na kagaya ng isang bato. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.